Ang mga kwentong scholar ay pagpapatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Ito ang kwento ni Councilor Jomar Fabros ng Sison, Pangasinan. Isang batang walang-wala noon, pero teacher at konsihal na ngayon. Yung ko po pinakamataas na achievement ko pong naging Gawad Parangal Awardee po ako 2021 ng CHED. Kasi Region 1 po yun. Sa lahat ng mga naging scholar po ng CHED dito sa buong Region 1, ako po yung pinili nila upang ibahagi yung kwento, testimonya ng aking buhay upang makapagbigay inspirasyon sa mga kapwa ko kabataan na nangangarap po. Sa murang edad, sumalang agad si Jomar sa hirap ng buhay. Yung bahay po namin dati talaga, nepahat po siya talagang bahay kubo po. Tapos yung kita po ng mga magulang po, sakto lamang po sa pang-umagahan, tanghalian at panggabihan. Hindi ko po naranasan mag-birthday nung bata ako. Hindi ko rin po naranasan mag-celebrate ng graduation kahit may honor ako nung bata ako. Yun yung mga bagay na gusto kong maranasan ngayon na maibigay din sa sarili ko at sa pamilya ko. Hindi rin kayang makipagsabayan ni Jomar noon sa kanyang mga kaklase dahil kapos sila sa pera. Meron nga pong outing kapag recognition yung batch ko. Ako lang pong hindi pumupunta. Para makaahon sa pagiging dukha, pinilit ni Jomar na makatuntong sa kolehiyo. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Lakas loob na pumasok si Jomar sa Don Mariano Marcos Memorial State University o DIMSU sa La Union para kumuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Pinagsasabay ko po na nagre-review at gumagawa po ng ibang racket po. Alam ni Jomar na mas mabigat ang gastos sa kolehiyo kaya kailangan niyang dumiskarte. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng scholarship sa Commission on Higher Education o CHED. Nakita siguro ni CHED na ako yung poor but deserving talaga na bata na bigyan ng scholarship program. Isa po ako sa mga napili bilang sang scholar na po ng CHED. Doon po na tumakbo akong mangiyak-ngiyak sa aming dean. Sabi ko nagpapasalamat pa ako ng sobra-sobra. 2018, pumasok sa politika si Jomar sa pamamagitan ng Sangguniang Kabataan. Sabi po ng aming butihing ama ng bayan, potential ka, sayang yung nasimulan mo. Kailangan mong ipagpatuloy yon para meron pang next generations na magpapatuloy ng nasimulan namin ngayon. Ang pagsisikap at determinasyon ni Jomar ay nagbunga ng mga karangalan nang siya'y magtapos sa DIMSU noong 2019. Nang graduate po ako ng college po, nag-graduate po ako na cum laude, nakuha ko rin po yung best thesis, nakuha ko rin po yung leadership award ng DIMSU po. Sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin naging madali ang buhay ni Jomar dahil noong 2021, dumanas siya ng masaklap na trahedya. Year 2021 yung pinakamahirap na dagok na dumating sa buhay namin po. Namatay yung 3 kapamilya namin ng halos sabay-sabay po. May 10, ate ko, 2021. June 12, tito ko po. June 25, ang nanay ko po. Bigla na lang po siyang nilibing na hindi man lang nabalsamo, hindi man lang nabigyan ng magandang lamay, ng burol po. So, I was also diagnosed COVID positive during that time. Nang mamatay ang ate ni Jomar, naging responsibilidad niya ang pagpapalaki sa 2 pamangkin. Binilin po sa akin na alagaan at kung maaari, maibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak niya. Dahil wala na po rin silang mga ama po. Kabi-kabila man ang naging pagsubok sa buhay ni Jomar, iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nanay. So nakita ko po yung struggle ng nanay ko na pag-uwi dito, sikasuhin yung mga araw-araw na pangangailangan po namin. Superhero po siya. Matapos makuha ang kanyang master's degree in public administration, tsinatsaga niya ngayong makuha ang kanyang doctorate. Bilang public servant, pay it forward na si Konsehal Jomar dahil nakatutulong na siya sa mga batang mahihirap na katulad niya noon. Sa Lokoyan na committee chairman po ako ng education po. Meron po kaming scholarship program na ang bawat mga kabataan dito na qualified, ang mga poor but deserving na mga estudyante po na scholar po namin ay nakaka-receive po ng 10,000 per sem o 20,000 per year po.
At meron din po kaming pinagkakaloob na financial assistance sa mga estudyante po na nangangailangan po ng tulong. Gusto ni Jomar na ibahagi ang kanyang kwento para mabigyan ng pag-asa ang mga kapos sa buhay. Kabatang nangangarap po, diskarte lang sa buhay upang makapaghanap ng scholarship program, gaya ng CHED, na meron silang katuwang. Huwag nilang isipin na hindi sila makakapagtapos ng pag-aaral dahil wala silang sapat na pera, kundi dapat mas sipagan pa nila. Nagpapasalamat si Consi Jomar sa mga tumulong sa kanyang maabot ang kanyang ambisyon. Sa DIMSU po, maraming salamat dahil DIMSU po ang unang naging tahanan ko. DIMSU po ang humubog ng aking pagkatao, lalong-lalo na po sa pagiging isang matatag at magaling na leader ng aming bayan. At maraming naibahagi po ang DIMSU sa akin sa pagkamit ng aking mga pangarap. At isa pong malaking bahagi yun ng aking buhay na kung saan man ako dalhin ng kapalaran, gaano man kataas ang aking marating sa buhay, babalik ako sa CHED upang magpasalamat at sasabihin kong scholar ako ng bayan. Ramdam sa kwentong ito ang suporta ng mga institusyon na nagbibigay ng mga scholarship sa mga deserving na estudyante. Para sa mga kagaya ni Consi Jomar, ang CHED at ang DIMSU ang nagsilbing partners sa kanyang pangarap.